Si Jennifer Zacune ay pinanganak noong February 19, 1984 sa maliit na bayan ng Martigliago sa Italy. Nag-iisang anak si Jen ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nasa bahay lang at ibinubuhos ang buong oras niya sa pag-aalaga sa anak. Samantalang ang ama naman niya ay isang factory worker. Mahal na mahal si Jen ng kanyang mga magulang at pinalaki siya na may respeto sa ibang tao at takot sa Diyos. Lumaking masayahin si Jen at mahilig din siyang makipagkaibigan. Sa bayan kung saan lumaki si Jen ay may nag-iisang maliit na bar kung saan ay kalimitang pinupuntahan ng mga teenagers na katulad niya. Madalas si Jen at kanyang mga kaibigan pumunta sa nasabing bar para magpalipas oras at magsaya. Taong 2003 ay doon niya nakilala ang lalaki na nagmamay-ari mismo ng bar na si Lucio Nero. Si Lucio ay tumutulong din mismo sa kanyang bar at madalas siya ang bartender. Kahit na halos 13 years na mas matanda si Lucio kay Jen, kagad siya nagka-interes sa dalaga at nagsimula na rin siyang bigyan nito ng atensyon. Ang kanilang kaswal na pag-uusap ay mabilis na nauwi sa malalim na pag-uusap. Masaya si Jen na may lalaking sobrang attracted sa kanya at madalas pa siya nililibre ng maiinom sa tuwing pumupunta ito sa bar. Hinahati din siya ni Lucio sa kanilang bahay at pinibigyan din siya ng mga mamahaling regalo. Inamin ni Jen sa kanyang mga kaibigan na nung una ay hindi niya gusto si Lucio. Ngunit dahil sa nakikita niyang effort mula sa lalaki ay unti-unti na ring nahuhulog ang kanyang loob. Kaya naman makalipas lamang ilang buwan ay opisyal nang naging sila. Mabilis na na-develop ang kanilang relasyon pero may asawa at mga anak si Lucio. Bagaman hindi niya itinago yun kay Jen, nagsinungaling naman siya tungkol sa estado ng relasyon nila ng kanyang asawa. Ayon kay Lucio, hindi siya masaya sa kanyang asawa at hindi na rin niya ito mahal. Pero hindi pa niya maiwanan ito dahil sa kanilang mga anak. Madalas magreklamo si Lucio kay Jen kung gaano kamiserable ang kanyang buhay kasama ang kanyang asawa. At sinabi na masaya lang siya at may kapayapaan sa tuwing kasama niya si Jen. Hindi lamang naniwala si Jen kay Lucio, kundi nakuha din niya ang simpatya nito. Matyaga siyang nakikinig sa mga hinaing ni Lucio at katunayang kinaiinisan na din niya ang asawa nito. Inilarawan pa ni Lucio ang kanyang asawa na malupit, makasarili, sakim at hindi tapat sa kanya. Iginit din niya na pera lamang ang habol sa kanya ng kanyang misis at sinabi na nakakaawa ang kanilang mga anak kung sila ay mag-divorce. Nangako pa si Lucio kay Jen na kakausapin niya ang kanyang asawa tungkol sa planong pakikipaghiwalay at para maayos ang kanilang divorce. Sobrang kumbinsido si Jen sa sinabi ni Lucio kaya naman nagdesisyon na siya na ipakilala ang lalaki sa kanyang mga magulang. Mainit na tinanggap ng mga magulang ni Jen si Lucio dahil nakikita nila na masaya ang kanilang anak sa lalaki. Ipinagtapat din ni Jen ang komplikadong sitwasyon sa pagitan ni Lucio at ang asawa nito. Noong una ay hindi halos matanggap ng ina ni Jen na may asawa na pala at anak si Lucio. Pero kinumpinsi siya ni Jen na seryoso at mabuti ang intensyon sa kanya ni Lucio. Masaya si Jen sa tuwing kasama niya si Lucio at makikita ang kislap ng kanyang mga mata sa tuwing pinag-uusapan ang lalaki. Nag-aatubili man ay walang nagawa ang kanyang ina kundi tanggapin na lamang si Lucio. At umaasa na pakakasalan din ang kanilang anak pag naayos na ang kanyang divorce. Tumagal ang relasyon ng dalawa ng halos 1.5 taon. Sa mga panahong yun ay panay pangako din si Lucio kay Jen na malapit na niyang sasabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa divorce. Pero ang katotohanan ay walang balak si Lucio na iwanan ng kanyang pamilya. Masaya si Lucio sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi rin niya mabitawan si Jen dahil yun ang nagpapataas ng kanyang ego at dagdag excitement sa kanyang pang-araw-araw na routine. Pakiramdam din niya ay napakapogi at espesyal niya dahil nakasungkit siya ng dalaga. Taong 2005 sa hindi inaasahan ay nabuntis si Jen. Imbis na matakot ay naisip pa ni Jen na maaring sinyalis na yon para madaliin ni Lucio ang pakikipaghiwalay nito sa kanyang misis. At i-finalize ang divorce at magpakasal na rin sila na matagal na nilang plano. September 30, 2005, nagkita sila sa hotel na kadalasan naman nilang ginagawa. Masayang ibinalita ni Jen kay Lucio na siya'y buntis. Walang duda na siyang ama dahil kahit kailan ay naging tapat si Jen at alam yon ni Lucio. Pagkarinig ni Lucio ay bigla na lamang nag-ibang reaksyon ng kanyang mukha. Imbis na masaya siya na magkakaroon na sila ng anak ni Jen, ay bigla itong nagalit at sinabi na kailangang ipalaglag ang bata sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala si Jen sa kanyang narinig.
Noong una ang buong akala niya ay nagbibiro lamang si Lucio nang bigla na lamang siyang hawakan ni Lucio sa kanyang mga balikat at malakas na niyugyog. Sinigawan pa siya na ayusin mo kaagad ang problemang to. Natakot si Jen dahil yun ang unang beses na nakita niyang nagalit si Lucio. Noong araw na yun ay hindi nagkaroon ng kalmadong pag-uusap sina Lucio at Jen. Pagkatapos ng tagpong yon ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Pagka-uwi ay pinanatag na lamang ni Jen ang sarili at pinaniwala na maring kailangan lang ng sapat na oras ni Lucio para matanggap ang sitwasyon. Mas pinili ni Jen na huwag i-pressure si Lucio at iniwasan na tawagan ito ng ilang araw. Pero hindi na kinaya ni Jen kaya naman tinawagan na niya si Lucio. Ang buong akala ni Lucio kaya hindi tumawag si Jen ng ilang araw dahil pinalaglag na nitong bata at ang kanilang relasyon ay magpapatuloy tulad ng dati. Pero nung nalaman niya na walang ginawang aksyon si Jen, bigla na namang sumabog si Lucio at nagsisisigaw sa telepono. Inakusahan pa niya si Jen na sinisira ang kanyang buhay. Napagtanto ni Jen na hindi na talaga magbabago ang isip ni Lucio kaya naman matatag siya na nagpasya na ituloy magbubuntis. Suportahan man siya o hindi ni Lucio. Padalang ang pagkikita ng dalawa at pag mag-usap man sila ay nauuwi din sa away. Samantala, wala namang kaalam-alam ang misis ni Lucio tungkol kay Jen. Si Lucio naman ay tuloy pa rin sa pagpapakita na isa siyang tapat at mapagmahal na mister at ama sa kanyang mga anak. Ginawa niyang lahat para matago ang kanyang pagtataksil, kasabay ng pagpuwersa kay Jen na ipalaglag na ang bata. Sinuportahan si Jen ng kanyang mga magulang na ituloy ang pagbubuntis at pinanatag ang anak na tutulong sila sa pagpapalaki ng kanilang apo, kahit na hindi na magpakita si Lucio. Pero ang katotohanan niyan ay mas gusto pa rin nilang kilalanin at panindigan ni Lucio ang bata at pakasalan si Jen gaya ng ipinangako nito sa kanilang anak. Sa loob ng ilang buwan ay iniwasan ni Lucio si Jen, kaya naman sa mga oras na yon ay tinanggap na lamang ni Jen na magiging single mother na siya. Spring ng 2006, naghahanda ang pamilya ni Jen para sa paglabas ng kanyang baby. Nag-send pa si Jen ng litrato ng ultrasound kay Lucio, kasama ng ilang messages pero hindi nag-reply ang lalaki. Ganun pa man ay umaasa pa rin si Jen na siya ang pipiliin ni Lucio balang araw. Araw-araw niyang sinusuri ang kanyang email at cellphone at umaasa na makatanggap ng message mula sa lalaking nambuntis sa kanya. Huling bahagi ng April 2006, nakatanggap ng hindi inaasahang tawag si Jen mula kay Lucio. Kinamusta siya ni Lucio at sinabi na kailangan nilang magkita dahil may importante silang pag-uusapan. Napakakalmado ng tono ng boses ni Lucio. Simula nung ibinalita niya na buntis siya, yun pala ang unang pagkakataon na narinig niyang kalmado at hindi galit si Lucio. Masaya siyang isipin na baka magpo-propose na si Lucio at magpapakasal na sila at magsasama na ng tuluyan. Ibinalita ni Jen sa kanyang ina na tumawag si Lucio sa kanya at hindi na ito galit. Tinakda ni Lucio ang April 29 para sa kanilang pagkikita ni Jen sa isang park. Sa puntong yun ang due date ni Jen ay wala ng isang linggo, kaya mas lalo siyang excited na makipagkita kay Lucio dahil sa wakas lalabas ang kanyang anak na kasamang ama nito. Bago sila magkita ay tumawag muli si Lucio at sinabi kay Jen na mag-aantay ito sa parking lot ng isang maliit na shop na may layong kalahating kilometro mula sa bahay nila Jen. Nagbihis si Jen ng pinakamagandang damit na pwede niyang isuot. Nagpaganda at halos tumagal pa siya ng isang oras sa harap ng salamin. Gusto ni Jen humarap na maganda kay Lucio. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang cellphone, candy at 10 euro. Naglakad siya papunta sa parking lot sa sinasabi ni Lucio at inantay doon ang lalaki. Dumating si Lucio bandang alas 8 ng gabi, sakay ng isang sasakyan na hindi pamilyar kay Jen. Sinabi ni Lucio na bibili muna sila ng ice cream mula sa tindahan na nasa gasoline station. Makalipas ang 2 oras ay nagsimula na mag-alala ang ina ni Jen at nagdesisyon na tawagan ng anak. Pero nakapatay ang cellphone ni Jen. Dumating ng hating gabi pero wala pa rin silang natatanggap na tawag o text mula kay Jen. Kaya naman mas lalo silang kinabahan. Nang maya-maya lamang ay biglang nag-ring ang telepono ng ina ni Jen. Ang tumawag ay si Lucio. Kalmadong nagsalita si Lucio at nagtanong kung nakauwi na ba si Jen. Sinabi niya na nagkita sila, nag-usap at naglakad-lakad sa park. At hinatid umano niya ito sa parking lot kung saan din niya sinundo si Jen. Nung sinabi ng ina ni Jen na hindi pa nakakauwi ang kanilang anak, nagkunwari pa si Lucio na nag-aalala at natataranta. Sinabi niya na tatawag ito ulit pero hindi niya mahahanap si Jen dahil may importante pa itong gagawin. Pagkatapos nun ay binaba na niya ang tawag at hindi na muling tumawag pa. Nagsimula ng mga magulang ni Jen na tawagan ng mga kaibigan nito.
Naisip nila na maaaring pumunta lang ito sa isang kaibigan at nakalimutan na ang oras. Pero sa kasamaang palad ay wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang nakakita kay Jen nung gabing yon at wala rin silang kaalam-alam kung saan ito pumunta. Bandang 1:00 ng madaling araw ay nakatanggap sila ng text mula kay Jen na nagsasabing sumama siya sa isang kaibigan na pumunta sa casino sa Slovenia, lugar na napuntahan na niya dati. Sinabi pa niya sa text na huwag sila mag-aalala at uuwi din siya. Kaagad na tinawagan ng ina ni Jen ang kanyang cellphone pero nakapatay na ulit. Doon na niya napagtanto na may gumamit sa cellphone ng anak. Ang casino ay may layong 2 oras mula sa kanilang bahay, malapit sa Italian border. Pero malabong makakapunta doon si Jen dahil wala siyang dalang passport at ang dala niyang pera ay 10 euros lamang. Ramdam na nila na may masamang nangyari sa kanilang anak at maaring may kinalaman si Lucio. Kaagad na sila nag-report sa mga pulis dahil malapit ng mga anak si Jen kaya kaagad ding kumilos ang mga pulis at nagsagawa ng investigasyon. Una nilang sinuri kung may mga nangyari bang aksidente o emergencies na nai-report sa lugar. Sinabi din ng ina ni Jen sa mga pulis ang lahat tungkol kay Lucio. Dahil si Lucio ang huling taong nakakita kay Jen kaya naman siya ang naging pangunahing person of interest. Ipinatawag si Lucio para sa pagtatanong pero paulit-ulit lang si Lucio na sinasabi sa mga pulis, kapareho na kung anong sinabi niya sa ina ni Jen. Dahil walang CCTV sa lugar kung saan niya sinundo si Jen kaya naman hindi nila ma-verify ang kanyang mga sinasabi. At dahil wala ring physical evidence na makakapag-ugnay sa kanya, kaagad ding pinakawalan si Lucio pero nasa ilalim pa rin siya ng surveillance. April 30 lumabas sa TV ang mga magulang ni Jen para umapila sa publiko at humingi ng tulong sa media. Pero sa kasamaang palad ay walang lumabas na importanteng leads. Kaya naman nagdesisyon ang mga pulis na muling questionin si Lucio. Iginiit ni Lucio na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Jen. Inamin niya na may relasyon sila ni Jen at ipinakita na sobra siyang nag-aalala. Napakakalmado ni Lucio sa harap ng mga pulis. Sinabi pa niya na maaring kinidnap si Jen ng Roma communities para ibenta ang kanyang anak sa sinapupunan. Dahil walang direktang ebidensya, hindi na naman ma-detain ng mga pulis si Lucio. Pero makalipas ng 1 linggo, bigla na lamang naglaho si Lucio. Doon pa lang nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa relasyon niya kay Jen. At ang kanyang pinaghihinalaang pagkakasangkot sa pagkawala nito. Sobra siya nagulat sa revelasyon na yon, kaya naman kaagad siya ng file ng divorce at hiniling ang buong kustudiya ng kanilang 2 anak. May 11 nagdesisyon si Lucio na tawagan ang kanyang asawa. Ang hindi niya alam na nakamonitored ang mga pulis sa kanyang tawag at na-track pa ang kanyang location sa Milan. Sa kaparehong araw ay naaresto si Lucio at dinala sa Mortagliago Police Station. Patuloy pa rin sa pag-deny si Lucio sa pagkawala ni Jen at sinabi na mahal niya si Jen at katunayang handa siya na iwanan ng kanyang pamilya para sa kanya. Makalipas lamang ilang sandali ay binago na naman niya ang kanyang kwento. Sinabi niya na katunay hindi nagpakita si Jen sa lugar na kanilang pinagkasunduan na susunduin niya ito. Pero ang phone record nung tumawag siya sa ina ni Jen ay nag-contradict sa kanyang sinabi. Nung sinuri ang last location ng telepono ni Jen, nakita na nag-ping ito sa gas station na may layong 1 milya mula sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at may mga CCTV sa gasoline station. Bandang 9:30 ng gabi nakita na may isang sasakyan na nag-park sa parking area ng gasoline station nang may biglang bumaba na babae at mabilis na tumakbo. Makikitang takot na takot ang babae. Kasunod nun ay bigla ding bumaba ng sasakyan ng driver na lalaki at hinabol ang babae. Ilang beses na natisod ang babae at makikitang hirap na hirap itong makatayo dahil buntis ito. Mabilis pang hinila ng lalaki ang kanyang buhok at kinaladkad sa lugar na walang kamera. At dahil hindi sasakyan mismo ni Lucio ang kanyang gamit, hindi siya kaagad maiugnay sa kaso. Nung nakuha na ng mga pulis ang plate number ng sasakyan, kaagad sila nag-issued ng search alert. Nalaman ang sasakyan ay nagmula sa rental company at sa record ay nagpapakita noong April 29 ang sasakyan ay nirentahan mismo ni Lucio. Dahil wala nang kawala nagdesisyon na lamang si Lucio na makipagtulungan sa investigasyon sa pag-asang makakatanggap siya ng mas magaan na sentensya. Pero nasaan ang katawan ni Jen? Inamin ni Lucio sa mga pulis na para sa kanya si Jen ay libangan lamang at wala siya intensyon na iwanan ang kanyang asawa. Inamin din niya na nagsinungaling siya kay Jen at pinangakuan na pakakasalan. Nung nabuntis ito, nagulat siya pero naniniwala siya na makukumbinsin niya ito na ipalaglag ang bata. Pero dahil pinanindigan ni Jen ang pagbubuntis, natatakot siya na masira ang kanyang pamilya.
Nagantay umano siya ng 9 na buwan at umaasa na magbago pang isip ni Jen. Kung manganak man ito, alam niya na lalabas din ang katotohanan at hindi na niya yun kaya maitago pa sa kanyang pamilya. Kung mangyari yun, mauuwi sa divorce at mahahati ang kanyang negosyo at kailangan pa niya magbigay para sa child support. Para maprotektahan ang kanilang pagsasama at reputasyon, nagdesisyon si Lucio na kailangan na niyang gumawa ng paraan. Sinabi niya nung nagkita sila, kinumbinsi niya si Jen na ipalaglag ang bata, kahit na alam niya na ilang araw na lang at lalabas na ang bata. Nagalit si Jen sa gusto niyang mangyari kaya naman nagkaroon silang ng mainit na argumento at nagsigawan. Sa panahon na kanilang argumento di umano'y nagbanta si Jen na sasabihin nito sa kanyang asawang lahat na mas lalong nagpagalit kay Lucio. Kaya naman makailang beses niyang sinunggaban sa mukha si Jen para manahimik ito. Pero binataan ulit siya ni Jen na magre-report ito sa mga pulis. Lumabas siya ng sasakyan at sinubukang tumakbo pero dahil malaki ng kanyang tiyan, nahirapan na din siyang gumalaw at makatakbo. Doon na siyang muling pinagsusuntok ni Lucio at kinaladkad sa makahoy na bahagi malapit sa daan. Wala umano siyang intensyon na patayin si Jen pero dahil sa matinding galit at nawala na din siya ng kontrol, sinakal niya si Jen hanggang sa mawala na ito ng hininga. Kasunod noon ay kinaladkad niya ito sa loob ng kakahuyan at nung nakakita siya ng maputik na parte, ay doon na niya pinadapa ang wala ng buhay na si Jen at saka pumatong sa likod ng babae at tumalon-talon para mas lalo itong mabaon sa putik. Kasunod noon ay tinakpan niya ng mga tuyong dahon ang bahagyang nakalabas na katawan at mabilis na umalis. Dahil ang huling lugar na nakita si Lucio at Jen ay sa gasoline station, nagdesisyon ang mga pulis na hanapin sa palibot ang katawan ni Jen. Doon nila nakita sa makahoy na bahagi ang katawan ni Jen na nakadapa at natatakpan ng putik. Matapos ang pag-amin, sinabi ni Lucio na nawala siya sa kanyang sarili at nag-request pa ng psychological evaluation. Pero sa lumabas na resulta nakita na alam niya ang kanyang ginagawa sa oras na pinatay niya si Jen. At nakikita din ng mga eksperto ang senyales ng psychopathic tendencies. Ayon sa prosecutors, pinagplanuhan ni Lucio ang ginawang krimen. At naniniwala sila na kaya niya nagawa yon dahil sa kakaharapin nitong problema sa pera at pamilya. At pag lumabas ng katotohanan, mauuwi sa malaking iskandalo ang kanilang divorce. Ang kanyang motibo ay para maprotektahan din ang kanyang pera. Taong 2008 nagsimula ang paglilitis kay Lucio at noong October 2008, si Lucio ay senentensya ng 30 years na pagkakulong at may posibilidad ng parol pagkatapos ng 15 years. Ipinag-utos din ng korte na magbigay siya ng 80,000 euros sa pamilya ni Jen bilang compensation. Pero siya nagdeklara ng bankruptcy at hindi nagbigay na kahit na 5 sa pamilya ni Jen. Taong 2016 ipinagkalooban ng privileges si Lucio dahil sa magandang pag-uugali. Pinayagan siya makalabas ng kulungan sa araw para makapagtrabaho at gumugol ng ilang linggo sa 1 taon sa kanyang bahay. Taong 2017, siya ay na-release dahil sa parole matapos ang 11 years na paninilbihan sa kulungan. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!